matupad ang hiling mo pag natapos mo ang simbang gabi. Ito sana ang pangarap ko. Ilang taon na akong nagsisimbang gabi pero hindi natutupad ang hiling ko kahit na kumpleto ko ito. Bakit kaya? Pero this year, kailangan matupad ang hiling ko. Ako nga pala si Chantal Parangan, taga Davao City. Malubha na ang cancer ng nanay kong si Jem. Sabi ng doktor, wala nang gamot na pwede sa kalagayan ng nanay ko. Kaya ang pag-asa ko ay ang simbang gabi. Pero hindi ko maitanggi na meron akong pagdududa kung totoo nga ang simbang gabi. Kahit kumpletuhin ko to ng ilang beses, para namang walang nangyayari. Naikwento ko to sa aking kaibigan na si Angelo. Sabi niya sa akin, bakit ganun nangyayari sa akin? Sa kanya, pag nakukumpleto niya, natutupad naman ang mga pangarap niya. Baka mali daw ang simbahan na pinupuntahan ko. Sinama niya ako sa simbahan niya at doon kami nagsimbang gabi. Di ko alam pero parang kinakabahan ako habang papasok. Parang natatakot ako. Pero normal naman ang kinakabahan. Maging open-minded lang daw ako at matutupad ang hiling ko at gagaling si inay. Kahit ganun, hindi ko mapigilang matakot at kabahan. Ang pari nila ay si Pastor Japet. Normal naman ang misa pero hindi nababanggit si Jesus. Medyo weird lang sa part na yon. At nung matapos ang misa, lumapit ang lahat kay Pastor Japet at tila may isa pang pagpupulong. Dito dininig ni Pastor ang mga hiling nila sa simbang gabi. Tinulak ako ni Angelo para lumapit kay Pastor. Nahihiya akong sabihin subalit iniisip ko ang kalagayan ni inay. Sabi sa akin ni Pastor, medyo mahirap ang aking hiling. Ipagdarasal daw niya muna ito at bumalik ako bukas. Kahit ganun pa man, nabuhayan ako ng loob. At least may pag-asa na akong nararamdaman. Kung sinasabi ng mga doktor na walang pag-asa si inay, at least kay Pastor, meron na. Kinabukasan, bumalik ako kasama ni Angelo. Medyo creepy pa din ang simbahan pero tinuloy ko lang dahil nandito ang aking pag-asa. After ng misa, nagpulong kami ulit kasama si Pastor Japet. Binalikan niya ako sa aking hiling. Binulong niya sa akin, para daw sa buhay ng nanay ko, kailangang kapalit ay buhay din at hindi ordinaryong buhay. Kailangang kadugo ko daw. Medyo naguluhan ako sa sinabi niya. Tinanong ko anong ibig sabihin ng buhay at kadugo. Sabi sa akin ni Angelo, kailangan ko daw pumatay ng kamag-anak ko para gumaling si mama. Nabigla ako sa sinabi nila. Ano ba tong simbahan na to? Dinagdag pa ni Angelo, lahat ng ating hiling ay may kapalit kaysa umasa ka sa wala. At least dito matutupad ang hiling natin. Tumakbo ako paalis at natakot sa mga sinabi nila. Buong gabi akong hindi makatulog. Niisip ko, sabihin nating mali pero kung ito ang paraan para mabuhay si inay, gagawin ko ba? Pero bago ito, nag-imbestiga muna ako. Kinausap ko ang mga kakilala ko sa bagong simbahan at pare-parehas ang sinabi nila. Lahat ng kanilang hiling ay may kapalit. Yung iba, binigay ang parte ng katawan tulad ng kamay, paa o di kaya organs nila. Minsan din, katulad sa akin, buhay ang kapalit. Di ko maintindihan bakit ganun ang sakripisyo pero karamihan sa kanilang hiling ay yumaman. At yumaman nga sila kung titingnan mo ang bahay at kotse nila. Totoo naman ang hiling at ang simbang gabi. Di ko alam kung maniniwala ako. Naguguluhan ako kung gagawin ko ba o hindi. Alam ko lang, hindi ito tama at hindi ito gusto ng inay. Subalit, hindi ko mapigilan at pumunta pa din ako sa simbang gabi. Isinama ko ang tatay ko. Kadugo ko daw ang kailangan. At alam ko ito din ang gusto ni tatay. Tinapos namin ang misa. At kinakabahan ako sa mga susunod na pangyayari. Nagpapulong ulit si Pastor Japet at nang makita niyang kasama ko ang aking tatay, sobrang tuwa niya at niyakap ako. Binigay niya sa akin ang kutsilyo at sinabing, Alam mo na ang dapat mong gawin para gumaling si nanay mo. Di ako makagalaw at tiningnan ko si Itay. Matagal din kaming nagtitikan. Sabay kinuha ni Itay ang kutsilyo at sinaksak si Pastor Japet. Nagulat ang lahat at bumunot din ng baril si Itay. Sabi ni Itay, walang gagalaw, arestado kayong lahat. Di nila alam, pulis ang tatay ko. Kahit kailangan mabuhay ni inay, kailangan pa din namin gawin ng tama.
Subalit, biglang tumakbo ng mabilis si Pastor Japet at tumalo ng mataas palabas ng bintana. Tila naglahong bigla. Di na namin alam kung demonyo ba siya o aswang. Lumipas ang mga araw at malungkot ako. Inaantay na lang naming iwan kami ni Inay lalo't malapit na ang Pasko. Iyak ako ng iyak, hindi ko na nakumpleto ang simbang gabi. Pero kanina, nagpa-check up kami ni Inay at sabi ng doktor na wala na daw ang cancer niya. Tuwang-tuwa kaming lahat. Lumapit si tatay at sabi sa akin, ang simbang gabi ay hindi para matupad ang wish, hindi genie si Lord. Ginagawa natin ito para i-celebrate ang pagdating ni Jesus. At dahil sa mga dasal natin, makikinig ang Diyos. Yan lang ang mahalaga. Tama si Itay. Sabi ko, simula nun, lagi na akong magdadasal. Subalit natigil ang aming kasiyahan sa ospital nang makita naming ipinasok ang Tito Kurt ko sa emergency room. Madami siyang saksak. Ano kaya ang nangyari sa kanya?